Mga dad kuya, kahapon nabitin tayo, di ba? So, nag-blind item ako. Was it a blind item though? Ito palang si Mangga, ang tindi pala ng baho ng pamilyang yan. Nabudol talaga tayo. Si Mangga, si Pineapple rather, iba pala ang mangga sa pineapple. Magkaibang prutas yun. Pareho lang maasim. Paminsan-minsan matamis, depende sa variety. Tama ba? Ah, thank you, Channel 167. Okay. Um, where was I? Iba pala talaga ang pinagagagawa ng pamilya ng mga yan. Alam nyo, kung iisipin natin, parang lahat ng mga hearsay sa kanila, baka mga totoo yan. Kasi, although ang dami pa ring sambang-samba sa pamilya nila, di ba? Ang dami pa ring loyalista nga. Pero paano kung totoo yung mga allegations laban sa pamilya nila? Pupuntahan natin mamaya ang mga tseka patungkol sa mga lalaki ni Pineapple. Maluloka kayo. Paano yung mga tseka noon na yung nanay ni na Pineapple ay nung nagpagawa ng isang infrastructure ay tinabunan ng quick drying cement yung mga construction workers. May mga nalibing ng buhay, 'di ba may mga narinig kayong ganyan? Sabi kasi po may mga 'di ba may mga paniniwala na kailangan may alay ang isang building, dapat may alay na buhay para maging matibay at safe yung building na yan sa kung anumang disasters or calamities, right? Or maybe para, I don't know kung anong dahilan ng mga superstitious kinemilatik kung bakit kailangan may alay na buhay dyan. Kung hindi man hayop, dapat tao. At saka may mga tseka-tseka noon na kaya daw inilibing ng buhay yung ibang mga tao doon ay minamadali na ngayong construction dahil darating na yung mga foreign dignitaries. Di ba may mga ganyang tseka? What if totoo yan? Yung mga nakaw na yaman, what if totoo lahat? What if yung mga Yamashita treasure, Japanese looting, di ba? Nung mga panahon ng giyera na naiwan dito sa Pilipinas dahil na-trap dito yung mga Hapon. What if yung mga nakuha mga golden Buddha at kung ano-ano pang mga gold bars ay totoo talagang kinamkam ng mga yan at pinategi yung mga nakadiscover. Oh my God! Offline na daw! Ayan na naman tayo! Wala daw internet! Ginoo ko! Kumusta? Nagbabalik ba? Pasensya na kayo, na-interrupt ha. Okay, continue tayo bago matapos ang ating live. Sinasabotahe na yata tayo or mahina ang kanilang internet. Nagpuputol-putol nga yata. Anyway, ang recording tuloy-tuloy po. Sana ma-reconnect. Kumusta? Okay pa ba? Kaya pa? So, may mga tseka na si Pineapple ay sa sobrang pagkakagusto niya sa isang lalaki kahit may asawa na, pinakidnap di umano. Right? Pero ang iba pang tseka, may babasahin ko yung message ng basahin ko nga yung message. Dali. Comment na kayo dyan ha. Oy, kumusta ang signal? Mag-scroll ako ng messages. Kasi may mga detalyadong nakakaalam ng ganap eh. Oy, comment kayo. Okay ba signal natin? Sensya na kung hindi ko nababasa ang comments nyo. Ayan na lang. Comment lang kayo. Kung di man mabasa, at least nakikita. Nagugurguro ang ating signal. Magbabackread ako. Bear with me, patungkol. Sabi ng isang puting, ano kaya pwedeng tawag sa kanya? Puting tagak. Tagak, puti naman yata yung tagak. Teka mo. Sabi ng isang puting tagak, i-research mo, Maui. Very popular that time si lalaki. Tapos, ang jowa ay beauty queen. Panahon ito ng tatay ni na Pineapple. Controlled noon ang media, pero malakas ang marites noon kung paano nalaglag o napilit si lalaki na siguro anakan si Pineapple. Actually, mukhang nagbunga ang pinya.
Nagbunga ang pinya. Sino sa mga ibinunga ng pinya ang anak nung sikat na lalaking yon? Na di umano ay kinidnap kasi obsessed si Pineapple doon. Pero marami na pala ang nakakaalam yan. Ito ang nag-message sa amin ay familiar siya sa nabiting discussion natin kahapon. So, okay, maraming nakakaalam na pala niyan. Open secret, common knowledge, whatever. Pero ito pa ang hindi nyo, ito magpapatambling sa inyo sa patag. Alam nyo ba, according sa isang puting maya, kanina tagak, di ba? Meron namang isang puting maya. According sa isang puting maya, hello sa nakarinig nito, kasi nagkwento ang isang ibon na merong isang lalaking mayaman na ikakasal na dapat. Pero, ang alam ko, hindi rin gusto ng lalaki yung ipapakasal sa kanya. Pero yung ipapakasal sa kanya, huwag ka. Talagang powerful sa ganda. Sikat, pag maganda, popular din. Si lalaki mayaman lang. Pero parang hindi naman niya gusto itong ipapakasal sa kanya. Pero napilitan siyang magpakasal. Bago siya ikasal doon, nilagyan ng pampatulog ang kanyang inumin. Di umano para huwag siyang ikasal dahil obsessed din sa kanya si Pen Pineapple Apple Pen. Balak, nilagyan ng pampatulog yung alak. Nahalata lang ng lalaki. Hello, Puting Maya. Hello. Nagtataka si mayamang lalaki nung parang siguro ano yun bachelor's party. Is that so? Bachelor's party ba ang tawag dyan? Yung yung bago ikasal, may mga ganap yung mga boys, di ba? Ganun yun. Di ba may ganon? Bachelorette. May pa-bachelorette, di ba? Kapag babae naman, di ba? Bridal shower, may ganon, di ba? Yung lalaki, ganon din. May bachelor party yata yung groom. Yung gagawin sa groom, paiinumin bottoms up nung alak. Pero yung alak, nilagyan ng pampatulog. Siguro sa shot glass or something, or sa kopita. Nahalata nung lalaking mayaman na may balak yung kanyang mga tropa, mukhang napag-utusan. Nininervyos kasi yung isa. Siguro nanginginig-nginig yung kamay habang nagtatagay nung alak. So ang ginawa, niyaya ni lalaking mayaman yung kanyang tropang nanginginig-nginig sa CR. Tara, ihi muna tayo kung ganun-ganon. So nilapag muna doon sa sink or right, sa sink ng restroom yung alak. So habang nagwiwiwi sila, in-switch, pinagpalit nung lalaking mayaman yung inumin nila ng kinakabahan niyang tropa na mukhang napag-utusan. So wiwi sila, and then tapos magwiwi, ininom na nila yung alak, tumba yung tropa niyang kinakabahan. Tulog. Doon niya na-confirm na balak siyang hindi naman lasunin, kundi balak talaga siyang patulugin. At siguro pagtatabihin sila ni Pineapple, 'di ba? Parang hindi matutuloy ang kasal ni lalaking gwapo, ni lalaking mayaman dahil ang sabi ay what Pineapple wants, Pineapple always get. Again, what Pineapple wants, Pineapple gets. Siyempre, sila ang powerful, sila ang tinitingala. Kahit yung isang yan hindi makatingala,
I mean, lagi nakatingala. Kasi pag yumuko, matutusok ang dibdib. Babaon ang baba sa dibdib, kaya lagi nakatingala. Nakakaloka. And, inaano pala talaga yan, mismong magulang ni Pineapple ang gumagawa ng paraan para maibigay lang ang mga gusto ni Pineapple. Yung lalaking mayaman, para na rin daw kinidnap. Hello, Puting Maya, correct kung mali man yung mga details ng aking vlog. Pero ang naaalala ko sa mga nabanggit mo or narinig ko ay para na rin kinikidnap yung mayamang lalaki na sa tuwing aalis pa abroad yung magulang ni Pineapple, bit-bit din siya lagi. Kasama din. Lagi silang magkasama. Halos ayaw nang pauwiin. Isinasama lagi sa pag-a-abroad. So, pinipair talaga yung dalawa. Kasi obsessed na si Pineapple dun sa lalaki. Ang daing naman yung lalaki na humalinga. Tapos ang balita ko pa, kahit yung isang dugong bughaw sa western part of the world, eh, di ba, gustong-gusto rin niyang, gustong malahian ng royalty. You know, yung isang royalty na, yung isang dugong bughaw, na ang kanyang unang asawa ay namatay sa aksidente, ipinipair din dyan si Pineapple. Gustong-gustong malahian ng dugong bughaw ang pamilyang yan. At nag-iinasta na nga rin silang dugong bughaw. Ay kaya lang, swangit nga kasi, babaling si Pineapple, babalina. Hindi niya nakuha yung isang dugong bughaw. Husto ka na lang sa kalahi natin, babalina or Pineapple. Husto ka na lang sa mga lalaking Pinoy. Hindi mo mabibingwit yung totoong dugong bughaw na yun. Aba, ay kung sakaling na nabingwit yun ni Pineapple, di reyna ngayon si Pineapple. Charot. Sino yung dugong bughaw, mga ate at kuya? Na muntik-muntik ka nang maging reyna. Si Pineapple kung nabingwit niya. Yun ang hindi niya nasungkit, oh. At sino naman yung lalaking nilagyan ng pampatulugang alak bago ang kanyang kasal? Gusto niyo ng clue? Abay dapat nagla-like and subscribe din kayo sa ating channel at pindutin ang bell icon para every time na nag-live ako ay ino-notify kayo ng YouTube.